masaya. Masaya naman itong ating episode na to kasi i-dedicate ko po ito sa isa sa pinaka pinagpipitaganan, isa sa mga naging mga mentors ko rin at matatawag kong ate, nanay, kapatid. Naging kumari ko ito dahil inaanak niya rin po yung aking nag-iisang anak. Naging kaibigan na mahusay, kababayan, ano pa ba. Ang tinutukoy ko po ang ating yumaong minamahal na si Manay Ethel Ramos. Yan. Medyo malungkot kasi pagpupugay sa isang yumao na namatay na. Pero ang dami ko lang kasing gustong ikwento rin since magsimula po ako sa industriyang ito way back in 1987. Nakilala ko si Manay mga 1989, 88, 89 nung naging kasama ako sa production ng pag-stage nung Urian Awards, di ba? Social Urian Awards. Nag-aaral pa ako sa UP. Third year, second year college ako nun sa UP. Pero kay Ate Lods na po ako nun eh. Nagsimula akong PA ni Ate Lods. Tapos, may mga individual producers na no, na nagpo-produce nga ng mga awards night. And doon ko nakilala ang isang Ethel Ramos na very motherly. Tama yung sinasabing lahat na although may katarayan talaga, kasi kayo naman mga Bicolano, talaga matataray naman, di ba? Matataray talaga tayo mga Bicolano. Sana mag-agree yung mga kapwa ko Oragon. Di ba? Matataray in a sense na, alam mo yon na hindi nagpapaapi, pag alam nilang nasa tama sila. Actually, hindi lang mga Bicolano, sino naman siguro basta alam mong nasa tama kang lugar, may mga pinaninidigan kang prinsipyo na dapat mong ipaglaban at medyo inaapi ka ng iba or yung pinipintasan ka or binabash ka, magsasalita. Ganun ang umpisa namin pagkakakilala kay Manay Ethel na inintroduce siya sa akin ni Ate Lods or Inday Badiday na sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa ngayon. Kinukwento ko lang po ito kasi yun na nga, itong gusto kong itawid yung naging mga paglalakbay natin dito sa kasulukuyang henerasyon na mga nasa industriya, mga bagong manunulat, mga bagong reviewer, mga bagong nagpapatakbo ng produksyon na akala nila ang buhay dito sa industriya ng pagbibigay ng entertainment sa pamamagitan ng pagsusulat, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga programa sa telebisyon, sa radyo, sa stage, sa pelikula na lahat naranasan po namin simula pa nga po noong 1987 hanggang ngayong 2023. Kayo na magbilang, do the math. So anyway, si Manay Ethel nung huling lamay na nakapag-attend tayo sa 3 gabing na sa kanyang burol, 2 gabi tayo nandoon, umatendang mass at sa huling lamay nga napakakwela ng mga pangyayari. Hindi ko na iisa-isahin ng mga talagang nagpakitang mga kaibigan at mga co-workers to na nagbigay ng kanilang huling respeto sa tinatawag nating pillar ng showbiz, ang tinatawag naming dekana ng mga entertainment writers sa showbiz. Gusto ko lang itawid sa pamamagitan nitong podcast ng episode na to, yung pasasalamat din. Nangunguna na nga dyan ang mga colleague natin na sina Salvi Asis at saka si Ian Fariñas, mga editors po yan ng mga tabloid. Si Salve is the entertainment editor ng Filipino Star ngayon at saka ng Pangmasa, habang si Ian Fariñas naman ay naging editor din po yan ng People's Tonight. So sa tagal-tagal na rin nila sa industry, naging punong abala itong dalawang ito kasi as per the family members ni Tita Ethel, parang syempre may edad na ang pamilya niya. So parang hindi na nila kayang mag-hold sana ng lamay sa kanya, and sa tulong ni Mayora Andeng Inares at sa kanyang buting asawang si paring Junjun Inares, talagang sinuportahan nila ang lahat ng pangangailangan para kahit 3 gabi ay mabigyan ng lamay si Manay Ethel at makita pa rin siya nung sa huling sandali ng mga talagang nakasama niya sa industriya. Nandiyan nga, simulan natin ang mag-asawang Senator Bong Revilla at saka sila ni Mercado, na ang ganda rin ng kwento kung paano sila inalagaan ni Manay Ethel. Pero isang trivia ang bibigay ko lang, na si Manay Ethel Ramos ang nagbigay ng screen name ni Lani Mercado, kung paano naging Lani Mercado ang isang Maria Jesusa Cruz something ang buong pangalan ni Congresswoman Lani Mercado. And then andun din of course Aga Mulak. Si Aga Mulak na nagsasabi na
Kung wala ang isang Ethel Ramos, wala talagang Aga Mulak na, alam mo yon, magaling na aktor. At sinabi talaga niya, hindi siya magkakaipon ng kung ano mang meron siyang yaman ngayon at mga karangyaan kung hindi dahil sa pangangalaga at pagsuporta ng isang Ethel Ramos. So, laging nandoon sila, inabutan ko yan. At si Aga nga, nakakakwentuhan ko yan. Meron akong separate episode para dun sa pamilya niya, no? Especially kay Miss Sherlyn Gonzalez. Nandoon, pati yung anak nila ni si Atasha, si Andres, and of course, sino-sino pa ba mga sina Senator Jingoy Estrada, Ate V, Vilma Santos, sina Pipo, kapatid na Tirso Cruz III, si Lynn Cruz, si Ina Raimundo, marami pa, sana mga nakalimutan ko, medyo pasensya, pero sa haba ng nilakbay na tinatawag nga nating dekada ng mga entertainment writers, halos lahat po ng mga writers, entertainment writers, kahit kami sa sports writers ay talagang nagbigay pugay kay Manay. And pati yung mga baguhan, mga vloggers ngayon, yung mga kahit papaano inabutan nila ang pagmamahal, pag-aruga, pagkalinga, konting taray mula kay Tita Ethel. Yung mga vloggers ngayon at mga nagkakaroon sila ng mga YouTube channel, etc. Nagparamdam sila doon, nagpakita sila. Pero kapansin-pansin nga na inabangan at hinanap ng lahat ang dalawa sa maituturing na talagang bukod kay Aga, kay Nabong Revilla, talaga namang sobrang sumikat dahil kay Manay Ethel Ramos. Ang dalawa nga pong ito, and with all due respect, bubusina po kami, ay sina Angel Locsin at saka si Claudine Barreto. Si Claudine Barreto na since pumasok sa industriya, si Manay na nangalaga ng kanyang karera, pero biglang binitawan din kasi medyo, sabi nga natin, may pagkapasaway noong mga panahon na bata ito at nagdadalaga. And si Angel Locsin na mulang umalis sa GMA7 at lumipat sa Kapamilya Network at doon talaga na mayagpag ng husto. Hindi ko sinasabing hindi siya sikat sa GMA. Sikat na siya. Ilang nagdar na siya doon at ang dami niyang ginawa. But nung lumipat siya sa Kapamilya Network, talaga na mayagpag ang karera niya, both television and movies, at si Tita Ethel, Manay Ethel Ramos, ang humahawak ng karera niya noon. So hinahanap sila. Although may mga narinig naman kami na, alam mo yun, nagpasabi naman ng pakikiramay, nagpaabot naman sila ng kanilang pagkondol sa pamilya ni Manay. Pero syempre, naikukumpara kasi doon sa ginawang effort ni na Senator Bong, ni Lani, ni na Aga Mulak, kahit ni na Ine Raimundo, ni na Tita Annabel Rama, Rufa Gutierrez, etc. na talagang tutok sila dahil ang tawag dito, ang pagtrato nila sa ganung pangyayari. Miss Charo Santos na presidente namin dati sa ABS-CBN, talagang tumutok din nandoon, at iba pang mga kapamilya, no. Ang pagtrato kasi doon sa naging burol, syempre parang party in a sense na nagkukwentuhan ng masasayang sandali, nagbabahaginan kayo ng mga experiences ninyo ng kung ilang taon. Ako nga, 1987 lang nag-start. Yung iba doon, 60s pa. 1967, 69, mga ganon na nandoon na, wow, ibang klase. So, ang daming mga wisdom, ang daming mga klase ng emosyon na ipo-pour out during the matatawag nating party o session ng mga nasa industriya ng pagsusulat sa pelikula, sa telebisyon, at iba pa man larangan ng entertainment, stage, etc. na naging malaking bahagi na ang isang Ethel Ramos. Diba? Ang saya lang. Kaya sinabi natin na parang hinahanap kasi nga yun yung mga time na sumikat itong si Angel, sina Claudine, na kagaya ni Aga, na ang laki talaga na alam ng industriya, alam ng buong lahat. Kaya hinahanap sila doon. Kahit mga bulaklak doon na mula sa mga senador na nakahilera doon, Chis Escudero, Jingo Estrada, sina Senator Tolentino, Robin Padilla, si Mariel, si Vice Ganda, sina Pokwang. Yun yung mga natatandaan namin. Of course, si Mother Lily, si Victor Rosario, yung malalaki talaga, mga malaking pangalan talaga sa industriya ng showbiz. Talaga namang sa huling sandali nito ni Manay Ethel, alam mo yun, nakishare ng kung ano man yung nagpapasalamat sila at lahat. At iisa common denominator is yung salitang nagpapasalamat na tila
hindi nakita namin doon kina Angel at saka kay Claudine or what. Siguro nagkakamali lang din kami na baka naman somehow kasi may mga dahilan din naman yan. But the thing is, sa showbiz po kasi, eto papaliwanag ko lang ng base sa karanasan ko in my more than 30 years in the industry. Sa showbiz kasi, pag meron kang ganong taong nakasama mo o nakatrabaho mo, alam mo, kahit simpleng, alam mo yung pagpapakita man lang, kahit sa huling sandali, hindi mapakikipagplastikan yun eh, na magpapakita ka ng respeto, ang laking bagay po yun, lalo na sa mga alam mo yon, nag-observe sa mga tumitingin. Diba? Ako naalala ko pa nung mamatay yung nanay ni Christy Fermin, talagang si Ate V, galing pa siya sa politiko pa siya noon eh. Galing pa siya sa kung anong lugar, talagang nagpaintay siya na kahit na do 30 minutes intayin siya para lang makapagbigay lang siya ng respeto doon sa nanay ni Nay Christy. Ganon din si Bernadette Sembrano, bilib na bilib ako diyan, talagang humabol pa yan doon sa mismong sa paglilibingan. Kagaya din nung kamakailan lang kay Mario Dumawal din naman. May mga kaibigan din tayong alam mo yung mga natulungan din ni Kuya Mario na alam din na. Kaya hindi ako nandito para sumbatan sila or what. Kinikwento ko lang po yung mga naging emosyon din at naging pananaw ng mga kasama po natin kasi let's admit it, si Aga Mulak, inaamin niya, hindi siya magkakaroon ng kung ano mang mga award, kung ano man yung husay niya ngayon sa industriya. And sinabi pa niya, hindi niya itataguyod ang pamilya niya na komportable na kung ano man yung naipon niya kung wala ang isang Ethel Ramos. Doon man lang, ano ka na maanti ka na parang yes, sa bawat isa po sa amin, ako nagsasalita ng ganito kasi sabi ko for the longest time, ang dami kong pakikisamang naranasan dyan. Isa yan sa mga advisor ko. Pag naiintriga ako at may mga libel akong demanda, may mga nagdidemandang libel sa akin nung araw, isa yan sa mga laging sumusuporta sa akin. Kasi yun nga yung motherly love, motherly care, nandiyan lang. And ang mga iba pang nakitaan na natin doon, yan, pasalamatan ko na si Mark Bautista, si Isaac Guerra, si Jamie Rivera, Martin Rivera, o di ba? At marami pa akong ibang, kung nakalimutan ko man, pasensya na po. At ang dami-daming kwento, lalo na si Tita Annabel Rama, na sabi niya kahit hindi naman siya artista at wala naman siyang makukuhang pakinabang diyan sa pagkaibigan niya kay Manay Ethel, talaga namang tinuturing niyang best friend kasi tuwan-tuwa siya at sabi nga niya nakilala niya kami mga showbiz writers dahil kay Manay Ethel. Nakakatuwa yung mga ganong klaseng pagbibigay pugay, pagbibigay respeto. But then again, binibigyan po natin ng benefit of the doubt itong mga kagaya ni Angel, ni Claudine, na baka naman may sarili silang paraan, may sarili silang rason. But yun na nga, since show business po ito, ganito ang naging kalakaran sa mundo ng showbiz, kung hindi man maganda sa panlasa ng iba, may mga bagay din naman pong hindi rin maganda naman po sa panlasa namin. Kami po yung nagpa-practice at nakaka-experience. Kasi let's admit it, yung mga artista na yan, lalo na yung mga nag-a-acknowledge ng na itutulong namin at na isusuporta namin sa kanila, pinasasalamatan natin yan hanggang sa dulo, di ba? Pero yung mga artista, alam nyo naman na parang ang feeling nila sila yung pinakamagaling at hindi kailangan ng tulong o suporta man lang ng mga gaya namin. Tingnan nyo naman, wala rin naman nangyayari sa mga career nila, di ba? Ganun lang yun, kasimple. Ako, ayoko maging malungkot. Basta ako, Manay Ethel Tugang, Manay Ethel Tita, ate, nanay, kapatid, kapuso, kababayan, kapamilya, ako po'y sumasaludo sa kagaya po ng mga previous kong episode na talagang mga naging kasama ko rin na medyo umalis na rin, lumisa nang nauna sa amin, wag niyo muna kami pasusunurin, kagaya niya ni na Kuya Mario Dumawal, sina Mike Enriquez at marami pang iba, Tita Ethel, alam ko kayo ni na Tito Alfie Lorenzo, Kuya Ricky Lo, kumparing Ricky Lo din, ay magkakasama-sama na kayo dyan at kami pa rin po dito isisikapin namin naman na mabigyan pa rin ng kasiyahan ang mga lahat ng may gusto at nagkakagustong ma-entertain. Kaya nga entertainment world ito, showbiz, sa pamamagitan po ng mga ganitong ginagawa po namin. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ambet Memos. Nagpapasalamat